Magbabahagi na ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mamaya. Nakalaan ang buong pagdinig at sa paglatag naman ng ebidensya ng defense team ni Duterte. Samantala, pinayagan na rin ang hiling niyang lumiban sa detention hearing bukas. Mula sa The Hague, Netherlands, may express report si Angela Lagunsad Castro. Sa press conference ng legal representatives ng mga EJK at drug war victims, pinaliwanag nila na sinadya talaga ng prosecution team na isentro ang kanilang presentasyon sa tunay na mga kwento at naging paghihirap ng mga biktima. Sa ganitong paraan ay mas maintindihan daw ng mga hukom kung ano talaga ang nangyari sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Our aim was for the victims to feel part of this process, to feel really part of a story and part of a process of justice. And it is in this way that we presented our own speeches and our own observations before the chamber. Sa panayam ko naman kay Common Legal Representative for Victims, Attorney Gilbert Andres, sinabi niyang nakausap nila ang mga biktima matapos ang ikalawang araw ng confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Andres, masaya ang mga biktima sa itinakbo ng pagdinig kung saan ipinresenta ang mga ebidensya. Their stories were really shown before the chamber as well as before the world. That they're real human beings, they suffered and their loved ones were really murdered and they're still suffering until now. They're very joyful that all of these real stories of them were actually conveyed to the chamber. Ngayong araw, maglalatag ang legal counsel ni Duterte ng kanilang ebidensya. Inaasahan na raw nila na igigiit ng Duterte camp ang policy ng ating Pangulo at maglalatag din sila ng dokumento. Sa pagdinig nitong Martes, inungkat din ng prosekusyon ang mga naging talumpati ni Duterte tungkol sa pagpatay sa mga sangkot sa illegal na droga. Pero giit ni dating Executive Secretary Salvador Mediadea na parte ng Filipino legal team ng dating Pangulo, hindi kumpleto ang iprenesenta sa pagdinig. Tinatapos ba nila yung words ng dating presidente? Patayin natin, pero tinatapos, you go. Do not go beyond the law. Basahin nyo lahat yung mga pinagsasabi. Samantala, pinayagan na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 na huwag dumalo si Duterte sa detention hearing review sa Biyernes. Naiintindihan naman daw ng dating Pangulo ang pag-waive niya sa karapatan niyang dumalo. Wala rin naman daw sa rules ng ICC na kailangang personal na dumalo si Duterte sa pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Angela Lagunsad Castro, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.